Lazaro, lumabas ka. Paano kaya kung may makita tayong isang patay doon sa sementeryo ang biglang naglalakad papunta dito sa simbahan? Ano ang una mong gagawin? Mimitian lang nila ako, sabi nila. Sa pagdating ng patay, sasabihin lang nila, ganon! Tatanungin ko kayo ulit. Ano magiging reaction mo kung mayroong isang patay sa sementeryo ang makita natin pumapasok dyan sa pinto ng simbahan? Hindi ka tatakbo? Ay, syempre, Father, takbuhan na ito. Tinatawag po natin Domingo de Lazaro ang linggong ito sapagkat dito natin pinikilala na ang panahon ng Kwaresma at ang banal na linggo o the Holy Week is not a season of death but a season of life. At ito yung makikita natin katotohanan na kabalintunaan ng mga nangyayari at ng mas malalim na kahulugan nito. Kasi kung mapapansin nyo sa Facebook, yung ibang mga super and over-conservative Catholics, ang sasabihin, it's the passion time. Totoo naman po yun. At ang unang-una nilang sasabihin, nagluluksa ang simbahan. Tingnan nyo po, marami ng puto-bongbong sa paligid. Father, puto-bongbong, Pasko yun. Hindi ho, tingnan nyo, anong nangyari sa mga santo? Wala akong kausap. Hoy! Anong nangyari sa mga santo? Nagtakbuhan na po, Father. Ano po nangyari? Nakatakip na. At ang tanong doon, anong dahilan ba't ka magluluksa? Kasi may namatay o may mamamatay? That's why when we talk about grief, it is always associated with death. Pero doon natin dapat maunawaan that in the church, grief only covers genuine joy. Ang kalungkutan at ang pagluluksa ay nakapalot lamang o sabi nga ay nakapaibabaw lamang sa tunay na kagalakan. Sisters, nauunawaan niyo po ba ang dahilan kung bakit po kayo may puti sa ilalim ng inyong belo? Ano pong tawag niyo dyan? Ano po? Sister, ano daw? Coronel? Basta yun na yun. Yung puting belo sa ilalim nung may kulay. Alam niyo po kung bakit puti yan sa ilalim? Kasi yan po yung ibig sabihin nun. The joy that is covered by our experience of grief. Kaya po ang pari, ang kanyang pang-araw-araw na damit din ay itim. Pero pag siya'y nagmimisa, hindi siya pwedeng malungkot. Kaya yung itim ay pinapaibabawa ng puti. Oh! Yeah! Yun. Kasi yun po yung malinaw sa simbahan. Life can never be overrun by death. Hindi pwedeng manaig ang kamatayan sa buhay. Hindi pwedeng manaig ang kamatayan at kasamaan sa kabutihan at buhay na dulot ng Diyos. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, anong sinabi ng Panginoon nang si Lazaro ay lumabas sa libingan? Pero bago natin maunawaan yung sinasabi ng Panginoon, tingnan muna natin ano yung larawan at imaheng ipinakikita nitong si Lazaro muling bumangon sa kamatayan. Nakabigkis ang mga kamay,
Nakabigkis ang mga paa at nababalot ng telang panlibing ang kanyang katawan, lalo't higit ang kanyang mukha. I think you would be able to associate with this kasi dito sa San Marcelino, may nakita akong napakagandang inyong kaugalian. Bago ilibing ang patay, anong ginagawa nyo? Ay, nalatawid po yung bata. Hindi yon. May ginagawa kayo. Kinukumutan nyo yung patay. Di ba? Imagine nyo na yun ang sitwasyon ni Lazaro. Pero bakit? Kasi nga, lahat tayo, from me to the lowest person at the back, we are all bound to die. Walang taong isinilang sa mundong ito ang hindi mamamatay. Death will just come as it pleases. Pero that is not a proposition for despair. Bakit? Dahil sasabihin ni Kristo, ang sasabihin niya kay Lazaro sa ating lahat pagdating ng tamang panahon. Kakalagan ko kayo sa inyong pagkaalipin sa kamatayan. Kung papaano sinabi niya kay Lazaro, kalagan ninyo siya. But what does that mean to us now? It means that as we celebrate Lent, we must explore the celebration of life. Dahil kahit ngayon pa man, pwede nating kalagan ang ating mga sarili mula sa pagkaalipin ng kamatayan. Dahil yun ang unang-unang kalooban ng Diyos, that we live life to its fullest and celebrate life as God wants us to. Ipagdiwang at ranasin ang buhay sa kaganapan nito. And so, anong punto o ilang punto na pwede nating pagnilayan when we talk about how do we free ourselves from the apparent bonds of death? Una, going from survival or going beyond survival. Sa panahon ngayon, marami sa atin nasa survival mode. Meron akong nakitang post sa Facebook, the middle class is the new poor. Dahil daw sa pagtaas ng mga bilihin. Marami sa atin ang magsasabi, Father, limited na ang resources. How can I live? Kung ang ating pamantayan lamang sa pagkakaroon ng buhay ay ang pagkain at pag-inom. Kung ang pamantayan lamang natin ay yung nakakapagbakasyon ka sa beach, baka this is now our wake-up call. That life is not measured simply by what we can do, but life is also measured by our sense of meaning in life. Ibig sabihin, kahit mahirap ang buhay, kahit limitado ang resources, di ba sabi nga ng isang saying, don't collect pictures, collect experiences. Yung oras na kasama mo yung pamilya mo, yung mga karunungang maibabahagi mo sa mga anak mo, these are more precious than an expensive outing. Minsan nga, di ba, sinasabi ko pa, kahit anong sarap ng kape, nawawala ng lasa ang kape kung hindi mo kasama ang gusto mong kasama pag nagkakape ka.
ng pagiging isang ama ng tahanan. For the OFWs here, or who have a family who is an OFW, yung pait ng mahiwalay, yung pait ng distansya between you and that loved one, that's an experience. Sa mga may nilalaban ng karamdaman, yung paglaban sa karamdaman is an experience. Sa mga nagdadalamhati, minsan pansinin niyo kung paanong tayo binubugkos ng kalungkutan upang muling maalala na tayo iisang pamilya. Because life is not just about paying bills. Life is not just about fulfilling commitments. Life is an experience. At yun yung punto ng Panginoon. Makita ninyo at maranasan ninyo kung paano din kumikilos ang Diyos sa bawat pangyayari sa ating buhay. Let us experience life and not just survive it. Yung sama-sama nating pagsisikap, yung sama-sama nating, sabi nga, paghigpit ng sinturon, that is worth more than an expensive vacation. Because we experience life and not just live it out. Pangalawang punto, discover and rediscover spirituality. Father, spirituality, di ibig sabihin yung nagro-rosaryo, nagdadasal. No. Spirituality is not even bound by your religion. Spirituality is something common to all people. But spirituality is something neglected by many people. Ano bang ibig sabihin ng spirituality? Of course, some would say it's prayer. Some would say it's your relationship with God. But I would also say spirituality is how you do things. Kaya po may mga taong nagdarasal pero wala silang spirituality. Kasi minsan ang dasal sa kanila automatic. Parang yung washing machine ko sa taas. Isaksak mo, lagyan mo ng sabon at fabric conditioner. Pag inon mo, automatic. Hindi na nag-iisip. That's why many people also, I don't dismiss them, can be called prayerful. But I cannot call them spiritual. Kasi ang pagdarasal ay parang puppet na lang. Diba? Classic story. Yung 10 manang na nagro-rosaryo. Bagay ng Maria, napupuno ka ng grasya, kung hindi sumasabot ka, pinagpala sa banyo. Sabi ng pari, oy, sandali lang po mga manang, bakit para naman kayong hinahabol? At hindi nyo, Father, na itatanong, dapat ganun ang pagdarasal para hindi makasingit ang demonyo. Lalo na ngayon, panahon na naman ng Kwaresma, ito, classic din ito. Nang si Judas madulas, dumaan yung apo. Punyeta kang bata kapag kalikot-ikot mo, tatlong almas. Diba? There's no spirituality in that. Automatic lang. Walang isip-isip. But I tell you, when you talk to spiritual giants like Teresa of Avila, she will tell you, you can be very spiritual kahit iniis-is mo ang puwet ng kaldero. Because it's not just what you do, but how you do it.
Sasabihin sa iyo ni Saint Teresa, the child Jesus, you can be praying to God even as you pick up a needle from the floor. Because it is not just what you do, but how you do it. At sasabihin sa atin ni Saint Francis of Assisi na sineselebrate natin ang 800 years of his death anniversary, that his life is not just a prayerful life, but his life became prayer itself. Paano? Uulitin ko sa inyo. It's not just a matter of what you do. It's also a matter of how you do. Yung pamamaraan, yung malinaw na motivation, paano mo ginagawa ang isang bagay. Kung ito'y ginagawa mo ng may pagmamahal, kung ito'y ginagawa mo ng may kamalayan, na sa bawat hakbang at salita ay kasama mo ang Diyos. Panghuli, writing your legacy. Ano po yung ibig sabihin ng writing your legacy? In short, life overall is a big story. Di ba sabi nga ng isang lumang kasabihan, life is a stage. And we are all actors on that stage. But now I tell you, life is a big story. Each character has a story to tell. Ngayon ang tanong, anong ikukwento mo? Anong pagkukwentuhan tungkol sa iyo? That's what you write as you live this life. Paano mo gustong maalala? Ay, si ano po, ano yan, ganito yan. Ay, si ano po, ay, walang yapo yan. Ay. How would you like to touch the lives around you? How would you like to leave a mark on people around you? How would you like to be remembered? Deliberately write your story. Kaya nga po, diyan sinasabi na sa lapida ng isang tao, what bears meaning or meaninglessness are not the two dates, which is your birthday and your death anniversary. But what has meaning, or on the other hand, what can be so meaningless is the hyphen in between. Bakit? Because that hyphen in between will tell how you write your legacy. Paano natin inaalala si Jose Rizal? Paano natin inaalala si Saint William? Paano natin inaalaala ang mga dakilang tao na nirerespeto natin at tinutularan? We remember them because they wrote their stories well. And it is an invitation. Hindi ka man maging sikat katulad ni Rizal. Hindi ka man maging tanyag tulad ni Mahatma Gandhi. But in your family and in your community, you are a story worth telling. Sa iyong pamilya at sa iyong komunidad, pwede kang maging isang mahalagang kwento na binabalik-balikan. Lumabas ka, Lazaro. Pinalalabas din tayo sa ating mga libingan upang magkaroon ng makahulugang buhay. Amen.